Ang pananaw ng lipunan sa mga kababaihan noong unang panahon ay maaaring mag-iba-iba depende sa kultura, relihiyon, at lipunan ng isang lugar. Sa ilalim ng maraming tradisyonal na lipunan, ang pangunahing papel ng kababaihan noon ay naituturing nga sa loob ng bahay, nag-aalaga ng pamilya, at nagtataguyod ng mga gawain sa loob ng tahanan. Pero sa paglipas ng panahon, maraming pagbabago ang naganap sa pananaw ng lipunan sa mga kababaihan. Ang pag-angat ng kababaihan mula sa tradisyonal na tungkulin ay naging mas malawak sa iba't ibang mga larangan. Ito ang kwento ng matagumpay na buhay ng isang agrarian reform beneficiary. Sa bayan ng Bingawan sa probinsya ng Iloilo, may isang babaeng magsasaka na nagpamalas ng kanyang dedikasyon sa buhay at napagtagumpayan niya ang mga hamon ng buhay. Ako si Mrs. Josephine Arroyo, 69 anyos ang edad, pumuluyo sa barangay Namyungan, Bingawan, Iloilo. May 7 ako ka mga bata, isa ka babae, kag anom ka lalaki. So ang pagkabuhi ko sang una is pigado gid katama eh. Pigado gid ako katama. Tungod nga why ka man tinatapusan, high school man lang ako, ay ko natapusan nga kurso. So nag-stay sa panguma, ang bana ko isa ka driver, kag nagapanguma kami. Pero beside nga driver siya, ako ang dumaragi sa akong panimalay, kako ang nagadi para kakon kabataan. Mahirap man kung ilarawan ni Aling Josephine ang kanyang pamumuhay noon, kanyang itinaguyod ang kanyang pamilya sa pagsasaka at tiwala sa Diyos. Nagserbisyo ko sa simbahan bilang isang katekista, kag gin-apply ko mismo sa akon nga panimalay. Ang tanan kong kabataan, gindira ko gid sa simbahan para nga mangin manami sa mga bata. Na-prove ko gid nga kung marapit ikaw sa Ginoo, ang ginapanghayo mo ginataon na gid. Kwento ni Aling Josephine, 2 beses man siyang mabiyuda, kailan may hindi ito sumuko sa buhay para sa kanyang mga anak. Amon ambal ko kay kananda nga kung nagapangabuhi ka mo, dapat nga magtuon ikaw ka obra sa panguma. Tanan-tanan gid nga pamaagi. Agod nga kung madura ang bana mo, maaram ikaw magpadigayon kung ano ang nabinbili nga obrahon. Hindi ka magsurrender sa tanan nga mga pagtiraw. Duro mga trials ang abot sa kabuhi ko, pero waay ko ginsurrender tanan. Ginpadayon ko, pisan nga kami ang ginaway nga gobyerno kanako nga ginpangat nga lupa. Kami kabataan ko ang nagapundar. Kung alas 3 sa hapon, ay tungod nga daw kanal-kala naman lang dia. Alas 3 sa hapon, hagad yung kabataan ko magto sa tamnan, kag ginakwa na mo dia, ginapakaan na mo ng palibot na. At dahil rin sa sipag niya sa pagsasaka, napagtapos niya ang kanyang mga anak. Napatapos ko sanda, may mga obra sanda. Pag nagdiya ako sa balay, mga sinamo nga malam ako doon. Sige hapon, nagapanguma ako, may umagitakon nga akin. Tungod sa akin nga pagpanguma, una ko ng pundar ang ako nga pamilya. At ito nga sa akin kabataan nga napundar ko sanda nga nangin madinalagon sanda. Amo da ginbinlan ako kabalay. Ginbinlan ako kasarakyan. Tracer may ara mga hand tractor. Tanan. Sa mga mata ni Aling Josephine, ang pagsasaka hindi lamang isang simpleng gawain o hanap buhay, kundi isang matibay na sandalan ng buhay. Sa bawat butil ng palay, mga bunga ng mais at saging na kanyang inaani, nararamdaman niya ang kahulugan ng pag-asa at tagumpay ng buhay. Si Aling Josephine ay aktibo din sa kanyang komunidad at naging leader sa iba't ibang mga organisasyon. Sa pagiging bahagi ng iba't ibang organisasyon, nagkaroon siya ng pagkakataon na magbigay ng inspirasyon at maging boses para sa kanyang komunidad. Tungod ko sa pagsakripisyo ko, nakita ninyo, nakaagir kita sa mayad nga dalan. Kung lang isa ka leader, isa ka bayi, dapat nga may panindogan ikaw, kag mangin modelo ikaw mismo sa imo nga panimalay. Ako, isa ka ERB. Ako, isa ka mangunguma. Ako, isa ka iloy. Ako, isa ka leader. Kag ako, isa ka babae. Napamatud-an ko, nga hindi upang ang kasarian sang tawo, nga mangin madinalagon sa kabuhi. Ang masarangan sang iban, masarangan ko man. Babae ako, kag kaya ko. 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 Babae ako, kaya ko. Babae ako, kag kaya ko. Ang kwento ng buhay ni Aling Josephine ay nagpapatunay sa kakayahan ng mga kababaihan na kayang umunlad at mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Umaasa siya na tuloy-tuloy ang pagunlad ng lipunan at pagkakaroon ng lipunang patas para sa bagong Pilipinas.